All right. So, good afternoon from here and good evening naman dyan sa inyo, no? So, I know life is busy, so kailangan pa rin na magpatuloy tayo sa training and hopefully, meron kayong naging resulta sa last meeting and training natin last week in regards to sa pag-follow ng mga influencers, mga coaches na sikat sa larangan ng network marketing, ito sila Eric War, Gordon Attard, Tanya Alaysa, Matt Morris, Ray Higdon, si Aseta, no? And marami akong mga binigay na mga tips, no? Number one is napakahalaga na marunong tayo mag-social selling, no? Kasi social selling is one of the way, to attract our audiences and then convert them from followers to customers. So another thing, recap na pinag-aralan natin last time is matutunan nyo yung mga closing skills, no? Ako personally, may mga ginagamit akong closing skills kagaya ng wearing changeable hats technique. Pangalawa is so system, no? Napakahalaga nun. Ah, ano pa ba? Um, yung bridging method, no? So, bago yung closing skill, napakahalaga rin na marunong tayong mag-qualify muna ng mga prospects natin, no? Which is mamaya pag-uusapan din natin yan. Also, personal development. Napakahalaga na patuloy tayo nag-aaral ng mga iba't ibang mga topics na makakapagpalago ng mindset natin, no? Ng knowledge natin, skills, no? Ako nga, lagi ko sinasabi, okay lang na huwag ka munang kumita for a while, no? Pero kung nagfo-focus ka naman sa pag-develop ng skills mo, paghabol sa mga kailangang matutunan, kagaya ko, naghahabol ako ngayon na matutunan yung latest ng Facebook ads, no? Kasi yung meeting and yung ko. So, bago ngayon, may ko doon konti, pero kailangan aralin yung mga bot cake, no? So, napakarami. So, isa sa app na nire ko when it comes sa personal development productivity is ito nga, no, si Everend, saka si Scrib. No, kasi ito yung habang nagugas ako ng pinggan, no, habang nasa bahay ka, you're planning so many things, doing so many things, pwedeng-pwede kang makinig, no, sa mga audiobook, sa mga live podcast dito. And mura lang siya na 129 pesos lang siya. So I also recommended you the book, no, Your First Year in Network Marketing. And mamaya, tatry ko, no, kung makakahanap ako ng free na downloadable version niya. Yung hindi original version, pero galing sa mga gumawa ng tawag dito, yung parang re-edition, no? Tapos nagbibigay sila ng mga mm, ano nila dito, commentaries, no? May mga ganong version ng ebook, no? Nakalimutan ko yung PLR yata yung tawag doon. Okay, so sinend ko sa inyo yung dalawang version ng ating training, isa para sa mga dapat gawin sa RF3. Tapos, kung pupunta kayo sa YouTube ko, no, makikita nyo doon yung aking network marketing series na mga training from previous year pa. Okay, so there you go, no? Yan yung recap natin. But anyway, excuse me guys, for a while kasi talagang sobrang busy ako ngayon. I'm planning to get married. Ang dami mga dapat asikasuhin. Visa, yung stay ko dito, no? Ang dami naming gamit, no? From Philippines, from Fiji Islands na hindi pa nadadala dito sa Africa, no? Tapos ito, no? In the next 2.5 months, magpapakasal ako and hindi dito sa lugar na to na ang daming mga processing, no, visa, ganyan. So, time is really crucial for me. Pero kailangan pa rin natin talagang mag-focus sa responsibility ko sa inyo, no, sa pagtitrain and yung mga pinramis ko sa inyo. So, meron na kayong complete background ngayon ng mga bagay na pwede ninyong gawin para continuous yung learning ninyo habang working pa kayo while waiting dun sa goal natin na be your own boss business class, low ticket offer. Tapos pag-create ng mid offer natin and then pag-deliver sa kanila doon sa network marketing business opportunity natin. So bakit natin ginagawa yun, no? First, no, maraming mga nasa network marketing industry ang tumatalon agad sa pagbibigay ng offer, di ba? Nagpagpo-provide ng offer. Pero that's a big mistake, no? We will do it the hard way, no? Kasi maraming mga
tawag dito, nagmamarket, kagaya nga ng sinabi ko kanina, no, na diretso sila sa business opportunity, whereas mali talaga yon. Kailangan i-build natin yung brand natin, content marketing natin, low ticket offer natin, pagbibigay ng value muna, which is pag-create ng course, ng mga ebook, know, like, and trust, pag-build nun, until such time na madala natin sila sa pinaka back offer natin. And I told you it will take time. So, gusto ko mag two-way ano tayo, no, two-way approach, no? Isang digital online marketing, isang offline. Okay? Kasi dalawang 'yan, nagwo-work yan together. And finally, no, nagawa ko na makapag-finalize nung mga content na ilalagay natin sa Be Your Own Boss. And then next week, maybe gagawa na lang ako ng slide presentation and gagawin natin siyang live. Okay, live training siya every month, no? So, ang gagawin natin, hindi siya recorded para makapag-build talaga ng know, like, and trust. Market, market, market hanggang sa end ng month. Pero ang gagawin natin, hindi naman talaga isang buwan yung iikutin, no? May natutunan ako kay Russell Brunson, how you're going to promote live webinars, live seminars. Kailangan talaga ng at least 3 weeks marketing, no? Bomba ng marketing ads, campaign, making the people curious, etc. Bago sa dulo, no, of the month, saka ka magkakaroon ng live workshop, live webinar, etc. Para luto na, 'di ba? Kahit na 1K lang 'yan, no, kailangan talaga magkaroon ng parang ma-feel nila yung support, yung warm up ng audience, nurturing, bibigay ng value, etc. So, kailangan nakakasa rin yung mga email setups nun, no? So, unti-unti nagkakaroon kayo ng idea sa course creation, no? Pagbibigay ng value, digital courses, kagaya nito, coaching, mentoring, which is quite different talaga yan pagdating sa offline marketing, no? It needs a lot of planning, no? A lot of preparation, automation, etc. Kaya nga, kailangan magawa rin natin yung offline. Okay? So, just to give you an update with that, no? Nakapag-chat GPT na ako, mga content, chuchu, no? Nakalagay na siya sa isang file ko. So, kailangan ko na lang i-market, ano yon, tawag dito, kailangan kasi yan ng market go signal eh. Okay ba to? Okay ba to mga content na to? Makakatulong ba to? So, kailangan natin gawin yun, no? Proof, kailangan natin ng tawag dito. Kalimutan ko yung term eh. So, ipapaano mo siya, ipapa-proofreading kung okay ba itong mga content na to. And walang ibang pwedeng pagtanungan nun, kundi kayo, no? Syempre tayo mga nasa learning phase, no? Kasi yun yung mga topics na bibigyan nyo ng go signal na okay to. Kasi interesting to. No? Lagay mo yan sa topic mo, sa book mo, sa course mo. Kasi marami magiging interesado dyan. Attention grabbing yan or ano yan. Papatok yan kasi marami may kailangan yan. Ganon. So, ngayon, no, okay na tayo doon. That's my assignment. That's my job. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon, kumusta? Kumusta yung inyong pag-offline marketing, no? So ngayon, pag-usapan natin the thing that I cannot do for the meantime, no, yung offline marketing. Kung talagang gusto natin na mag-succeed dito sa goal natin paunti-unti na gawin si RF3, kagaya ng ginagawa lang, basic lang na ginagawa nila sila Ma'am Tess, no, sila Sir Ace, no, paano nila ginagawa yung business. Very simple. Minsan nga, ang konti lang namin sa Zoom eh. Tatlo lang kami, tas isa lang yung umaten, di ba? Ganun, di ba? So, ang maganda doon, no, they're very consistent, no, with presenting. So, kailangan lang natin makapag-invite ng maraming eyeballs para umattend doon sa kanilang presentation. So, offline marketing, let's talk about it. Paano nga ba siya? No, pinagkaiba ng digital marketing, content creation, course creation, no? Very digital yan. Very, ano yan eh, online-online ang labanan yan. Pero sa offline, anong advantage nito? No? Because many people actually think na yung offline is hindi, chugi na siya, no? Hindi na siya trending, hindi na siya okay, di ba? Ganun yung mga ano ngayon. So, anong benefit no ng paggawa ng offline compare sa online marketing? So, isa sa mga nakita kong benefit niyan before, no, nung ginagawa ko siya, is that nung nasa Toga Chat ako, Yippee, World Ventures, Mary Kay, yan yung mga naging company ko noon, Unity Network, is that, um,
Mabilis, no? Actually, mabilis, lalo na kapag mga warm audiences mo. Kasi meron tayong mga tinatawag na low-hanging fruit. No, low-hanging fruit are the people na kakilala mo na, no? Madali nang kausapin, on the same level, people who are higher than you, more successful than you, and people who are below than you, no? So yan yung SO system na tinatawag ko, no? People who are S, no, more successful than you, O, on the same level like you, and then W, who are weaker than you, no? Nasa mas ilalim sila. Okay, so kilala mo sila, no? And kilala ka nila. And madali silang i-approach. And low-hanging fruit. Ako nga dati na-advise ko eh. Ubusin mo muna yung mga kakilala mo, no? Yung low-hanging fruit mo. Bago ka tumalon sa pagraran really ng Facebook ads, no? Because one thing I realize nowadays sa sobrang dami ng inaaral ko na hinahabol ko ngayon is that hindi kailangan na aralin mo lahat, alamin mo lahat, kasadong-kasado na lahat ng bot mo, perfect na perfect, sobrang ganda na ng setup mo bago ka mag-run ng ad. So yan yung naging biggest mistake ko guys eh, na i-share ko lang sa inyo, no? Is that may pagka-perfectionist ako and that's the problem with me, no? So sometimes it delays my my plans, no, my goals. So wag niyo akong gayahin doon, okay? So sobrang masyado kong kinraft yung content. Sabi nga nila eh, nakakilala ko ng coach, no? Si Coach Ken. Sabi niya, ang daming basurang courses ngayon online. Pero bakit kumikita sila? Bakit ang galing? 'Di ba? It's because of the marketing. And I agree with that. And that hit me a lot personally. And I said, wow, di ba? Grabe. For the last 7 years, kinraft ko yung mastery ko pag-create ng courses, pag-create ng digital courses to the point na meron kami tinatawag na repeat order or retention of the students or let's say tawag dito kung gaano ka-draw in sa'yo yung mga students mo. But the problem with me is that nag-stick na ako sa organic marketing lang. Ang konti lang talaga ng mga students ko sa Philippines. And nahirapan ako na i-grow yon from there. Kasi nga, natakot ako lumangoy sa mas malaking crowd, mas malaking audience sa Philippines. Kasi nga, meron akong 5% na mahina ako, which is ads, no? So, ang nangyari sa akin, nag-focus lang ako sa one-on-one coaching abroad dito kasi okay na ako doon, no? Tapos yung organic traffic ko dito sa Pinay Boss Academy, konti lang sila, very warm audiences. Sobrang kapag may courses ako, tinetest ko, no? Ilan lang sila, 10, 20, no? Malaki na yung 100, no? So, ang nangyari ngayon dyan, guys, dito natin malalaman no na sa buhay no hindi kailangang sobrang perfect na nung isang bagay bago tayo tumawid doon sa greatest fear natin just because we're not so confident with that. So ang ginawa ko no unti-unti habang nagwa-one-on-one coaching ako, no, tinatapos ko 'yon, no, inaano ko yung bagay na tali ako kasi doon ako currently kumikita, yun yung main bread ko, and then inaaral ko siya. We need to sharpen the saw. Okay, inaaral ko siya, aral-aral, kasi alam ko na yun yung weakest link ko eh. 95% I'm great with coaching. Okay? Digital marketing, pag-create ng mga digital courses, ebook, panis sa akin yan. Kasi kaya ko nga gumawa ng ebook in just 2 days eh. Diba? Lahat ng mga tech tools, AI, everything about proofing, read proofing, sinesend ko sa mga kaibigan ko foreigner, babasahin nila. Editor ko yung asawa ko sa English ko kasi hindi perfect, di ba? Ang bilis, bilis kong makagawa ng digital courses, digital ebook. Ang problem, bebenta. Paano mo siya i-market sa mas malaki pang audience? No? Kasi mahina ako sa 5%. No? Sabi nga ni $5 billion man, si Fritita. No, sabi niya, you should know what is the 95% of your strength and then 5% of your weakness. Para sa akin, alam ko yun eh. 5% ng weakness ko, kulang ako sa exposure, kulang ako sa ads, no? So, in the last couple of weeks, nag-focus ako ngayon, no? In-apply ko yung 12-week rule, 12-week work. Na nabasa kong libro, no? You don't need a year to master one skill. Kailangan mo lang ng 12 weeks. And that is your new 1 year. So sa loob ng 12 weeks, para kang may 12 months.
Okay? Na ma-master mo yung isang skill. And para sa akin, ang inaaral ko ngayon is AI and Facebook. So, nag-hire ako ng tatlong expert, no, to help me with Facebook ads. And then at the same time, ina-apply ko siya ngayon. Content marketing, AI, saka Facebook ads. Actually, magkakasama kasi yan, tatlo na yan eh. Medyo, sila, lumalangoy sila sa isang pool, di ba? So I'm sharpening the saw now, developing the 5% of my skills. So, after nun, no, inaaral-aral ko siya, unti-unti ko siya ngayong ini-implement. And then, I believe that will complete the 100% of the package na kailangan ko para magkaroon ako ng confidence, no? Para mas makapag-touch pa ng mas maraming audience, mas malaki pang audience to actually launch PBA in the Philippines. Kasi dati ang PBA, warm audience lang yan, test-test lang, beta-beta test lang, Philippines market. Wala naman ako sa Philippines, no? Hindi ako kilala sa Philippines. Kasi lagi ako wala sa Philippines eh. I'm abroad for the last 14 years, di ba? So yun yung naging hindrance. So ngayon, we're preparing 2025 to really launch, no? PBA and kailangan ko mapuno yung 100% ko. Now, knowledge, no? Skills and expertise, palaging kailangan yan. Kompleto dapat yan para maging confident ka. No? Kasi without the confidence, imposible kang mag-succeed sa ginagawa mo. Sometimes, mga business owners, we need something like at least no maging 95% confident tayo no sa sarili natin, but we always know that there is always this 5 to 10% missing na weakness natin, and kailangan continuous yung learning natin, di ba? And so, yan yung mga bagay na sinishare ko sa inyo ngayon kasi part din yan ng mga ibang training ko, no? Na as a person, kailangan alam mo talaga yung 95% ng skill mo. Not just your passion, but something that you can really confidently teach. And then at the same time, sobrang talent mo talaga yun. Skill mo yun, no? Binigay na ng Diyos sa'yo yan na nandyan ka. For example, like me, I'm teaching something, no, na hindi kailangan ng script, etc. No? Na kahit minsan nakapikit ka, alam mo siya ituro. And for me, sabi ko nga sa inyo, that is creating digital courses, no, mentoring, coaching, no, giving advice to mga business owners, no, mga CEOs. And if for the last 14 years, no, 7 going 8 na, no, yung mga personally yung yung billionaires na in dollars na naging kasama ko no sa career ko no, nakapagbigay ako ng advice and they also gave me some advice how I'm going to do it dito abroad no, hindi Filipinos, they're foreigners. So ngayon paano natin maire-relate ito no, paano natin maire-relate sa current situation nyo ngayon? Okay, now either you have been into digital marketing or naging successful na pala kayo sa mga business na ginagawa ninyo, no? Dapat alam ninyo sa sarili ninyo kung ano yung 95% ng talent and skills ninyo. Okay? And 5% ng mga bagay na mahina kayo. Alright? Kasi pag pumasok kayo sa isang negosyo, hindi pwedeng I'm sorry, hindi ko alam yan. Okay, hindi pwedeng sasabihin mo lang na hindi ko kasi passion, hindi ko talent, hindi ko kasi skill. Okay? I believe na tayong mga tao, kahit isang talento lang meron tayo. Okay, it's just that hindi mo pa na-figure out. Wala pang self-realization. Topic natin last week, di ba? Wala pang self-internalization. And darating talaga sa point no na yung mga bagay na fashion mo lang, no, emotionally attached ka lang, let's say, mga bagay na dream lang, alam mo yun, idea lang siya. Feeling mo, ang sarap-sarap isipin nun, pero the truth is, hindi ka talaga magkakapera doon. Magkakapera ka sa mga bagay na babayaran ng tao kapalit ng talento mo na yun, ng skill mo na yun. Okay, so for example, no, one good example is kagaya nito, one-on-one coaching, 'di ba? Selling digital courses. People will pay for you, no, for your talent and your knowledge, no? Kasi it solves a particular problem, no? Pero ikaw ngayon, no, in your current situation, let's say nasa network marketing tayo, no, or let's say nasa real estate tayo or nasa e-commerce tayo. Kailangan matumbok mo talaga kung
ano yung bagay na 95% ng talento mo na babayaran ng tao para sa'yo. Sa English, ang tawag nila dyan is, what can you lay on the table? What is it that you can offer on the table? So, parang laying your cards, no? Oh, ito yung may bibigay kong tulong sa'yo. Oh, ito, yan, yung aalas ka dyan, no? Panalo ka dyan, mga ganun. So, mm, yung 5% is the continuous learning, no? Meron nga akong lesson, no, sa The Chill CEO, Productive Solopreneur Lifestyle, na ang buhay is like learn, implement, learn, implement. So, marami sa atin, learn ng learn. Kasi hindi pa rin nila matumbok kung ano lang yung 5% ng focus nila, ng problema nila na talagang makakapagbigay ng massive result sa kanila. Okay? So, tinuro ko rin doon actually, no, na kung alam niyo yung Pareto principle, no, na 20%, 80%. It took me a long time bago ko na-realize yan sa sarili ko na 20% ng result na ginagawa natin, doon nang gagaling yung 80%. 20% ng effort na ginagawa natin, doon nang gagaling yung 80% ng resulta natin. And sobrang shocking sa akin at sobrang hinimata. At kung sa totoo lang, para akong binuhusan ng malamig na tubig, no? Nung sobrang maintindihan ko yung Pareto principle. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala, Princess, wala ka masyadong sales pagdating sa mga digital courses mo, sa Philippine team mo, sa goal mo na makapag-launch sa Philippines, ay dahil, no, kailangan mo lang naman pala talagang mag-focus sa 20% ng effort, no, para makuha mo yung 80% na result. Pero, bakit hindi mo nagawa? So, ako kasi sobrang transparent ko, no, and hindi ako yung tipo ng guide mo, no, na sasabihin ko sa iyo na sobrang galing ko. I am the type of coach who's sharing my learning from my mistakes, no? So that ikaw, pagkunan mo rin siya ng source of inspiration and ma-model mo siya. So sabi ko, ano ba talaga yung kulang? Bakit hindi ko nagagawa yung 20% na yon para makuha ko yung 80% ng result? No? So, doon ko nga na-realize, magkakatali-tali siya eh. Ay, ayan pala si bro, Rich. Hello, bro, Rich. So, nirecord ko na lang yung training. And so, ah, yan, dito ako ngayon. And, um, going, 30 minutes na yung training. But anyway, sinashare ko dito, no, na, um, tayo, no, as marketers, no, kailangan, alam natin kung ano yung 5% ng weakness natin at saka 95% ng strength natin. And also, kailangan ma-realize din natin, no, na 20% ng effort natin yung actually makakapag-produce talaga ng 80% na resulta. Imaginein mo yon. So, hindi pala kailangan na sobrang laki ng to the maximum effort mo. Kasi as human being, no, nakakahimatay kayang isipin na kailangan ibigay ko palagi yung 100% ko. I am just human, di ba? Hindi palaging mataas ang energy ko every day. Hindi palaging, alam mo yun, to the maximum kilikili power yung yung effort mo, yung energy mo every day. Minsan nalolobat din ako. And I believe kayo din, di ba? Tao lang ako, di ba? So, sa 20 Oh, so sobrang linaw talaga nung sinasabi niyang Pareto principle na sa 20% ng effort mo, marami ka na makukuhang result dun. So that is why dito tayo babagsak. Offline marketing later, no? Pero share ko lang muna sa inyo yung story ko. Ngayon, na-realize ko, ano ba yung 20% ng effort na kailangan ko lang gawin in order for me to get the 80% result na gusto kong makuha when it comes to launching PBA. Kasi feeling ko talaga, kulelat na kulelat, bagsak na bagsak, hindi ako kilala sa Philippines and never pa ako nakapag-launch talaga to the maximum level, no? To the best of my ability because of my problem, no? Perfectionist, sobrang gusto kong ibuhos lahat. Sobrang nag-over, over market research, proofreading, sobrang nag-beta testing, no? And then I was like crafting and teaching everything to them the same way na tinuturo ko sa mga one-on-one coaching ko dito abroad. So, yung pagiging perfectionist ko actually damaged me. And ang ano doon, no, isa sa mga principles na binrake ko is what I call is what I call the yung
principle na sa ating mga Pilipino, tawag dito yung pagiging, hindi naman manyana habit, pero ah, yung parang nade-delay dahil masyado mong pina-perfect yung bagay, no? Nade-delay siya. So, merong isang principle, nakalimutan ko eh. How I wish my partner is here. Ibubulong niya agad sa akin yun. Na sabi nila, yung mga bagay na ginagawa natin, nag-e-extend siya sa deadline na ginawa mo, no? Parkinson's law. Parkinson's law. So for example, yung due date ng paglo-launch mo ng FB ads mo, ng first funnel mo, ng first campaign mo is sa Sabado. So mangyayari, Monday, petics ka. Tuesday, okay lang. Wednesday, okay lang, manonood pa ako ng Netflix. May work pa ako. Pagod ako. Galing ang trabaho. Thursday, medyo kinakabahan ka na. Friday, ngarag ka na. Tapos ginawa mo lang siya ng Saturday. Yun yung Parkinson's law. So, ang dami sa ating mga entrepreneur, ganyan na nangyayari. So, coaches will teach it. Yung student, no, tenga, no, ningas ko gon during the training, ningas ko gon during the one-on-one coaching. Pagdating ng implementation, paktay na, no, naputol na dun. Okay, naputol na talaga dun. Kaya bihira yung nagsasucceed. Okay? So in my case, no, na-realize ko na as a solo entrepreneur, no, as a someone who you have your dreams, no, ang dami natin mga pangarap sa buhay, yan si Rich, media buyer, etc. Napakahalaga na meron tayong tinatawag na self-internalization, which is tinapik natin na nakaraan. Alam mo yung greatest strength mo, no? Alam mo rin yung weakness mo. You sharpen the saw by learning from other people dito sa weakness mo na to. And then, unti-unti mo siyang ini-implement hanggang maging part na siya ng strength mo. And then again, sabi ko kanina, itong 100% na to, ito yung bubuo ng knowledge, skills, and confidence mo para tumalun ka na agad sa implementation. And that way, wala nang delay, wala ng perfectionism, wala ng delay ng mga pangarap and goals mo. Nandun ka na, you're confidently doing this. And also, yun nga no, kapag ginagawa mo na siya, tandaan mo na 20% lang ng effort mo, sapat na yun para makapag-produce ka ng 80% ng result using the Pareto principle, no? And also, tanggalin natin yung Parkinson's law, no? Parkinson's law, dinedelay mo yung succeed mo, no? Over time, kung kailan lang yung deadline, saka mo lang gagawin. Okay, so bakit ko kanikwento to? So, number one is that going back doon sa online marketing, saka sa digital marketing, online marketing, digital marketing, at saka offline marketing, no? Yung dalawang mundo na yan, okay guys, no? Magkaiba talaga yan. Yung offline, no, hindi na to dapat dine-delay. Okay, hindi na to dapat pine-perfect. Okay, hindi na rin to dapat tawag dito, masyadong pinagpaplanuhan. If you know the basics with this, no, go shoot, 'di ba? Strike while the iron is hot. Etong digital marketing, no, online marketing, ito yung kailangan ng medyo hindi naman perfectionism, pero kailangan to ng sobrang daming effort talaga, no, yung online marketing. Kasi once nagawa na yung digital course, hindi mo na pwede edit yan. Ang laking trabaho niyan, no? Kapag hindi ka nag-market research, hindi ka nanghingi ng tulong sa ChatGPT, hindi ka nag-interview, hindi ka nag-beta test, hindi ka nag market proofing, 'di ba? Proofreading sa iba, mahirap na itong i-edit. Kaya kailangan nito ng 80% effort. Whereas sa 20% ng effort mo dito sa offline could possibly bring you 80% of the result. Okay? So, ngayon, no, um, pag offline marketing, talo na tayo dito, no? 20% lang ng effort mo could possibly give you 80% of the result. Ano-ano naman yung 20% effort na yon na dapat mong gawin, no, in present time habang working ka pa, habang marami ka pang inaasikaso. So, number one, no, isa sa mga skill at effort na dapat mong matutunan. Ayan, 80-20 rule. Yes, bro, very good. Tama. Isa sa mga skill na dapat mo matutunan, lalo na sa network marketing, no, affiliate marketing, pagkakakausapin mo yung mga
amiga mo, kaibigan, kakilala, no, low-hanging fruit mo, kagaya ng mga tinuro ko kanina, is what we call sorting. Okay? Iso-sort mo sila. Sorry, sports. Okay. Yan yung pinaka para sa akin, no, unang-unang dapat nating gawin, sorting. Sorting is actually comprised of uh, three, ano lang, para sa akin, tatlong category. No? Yun nga yung tinuro ko kanina, SOW system. No? Natutunan ko to kay Chan, MLM Nations, no? So, sobrang galing niya magturo. And then sabi ko nga, no, apply ko nga yan sa akin. And it worked with me sa mga previous, ano ko, um, network ko, mga ginawa ko noon. Siyempre, lahat naman tayo doon galing. So system, no? People who are more successful than you, okay? Meeting din ako mamaya. 20 minutes. Um, More successful than you on the same level and people who are below than you or weaker than you, no? SOW. So more successful than you. Nagsimula akong i-prospect yung boss ko na Austrian. He's a multi-millionaire. He had a lot of businesses and yes, boss ko siya. Okay, pero 20 years old ako, siya yung takbuhan ko pagdating sa mga negosyo, pagdating sa mga kung ano mga dapat gawin, no? So, ang ginawa ko noon, guys, inuna ko yung mga people who are more successful than me. Okay, inuna ko silang prospect eh. Bakit? Kasi yung mga tao na mas successful sa atin, open na yan pagdating sa negosyo. Sobrang lahat ng tungkol sa negosyo, pag gusto nilang curious sila, gusto nila malaman, open and willing sila na makipag-collaborate sa'yo, no? So, or matutunan kung anong ginagawa mo. Kaya mas masarap na i-approach yung mga people who are more successful than you muna, no? Kasi sila nga yung pinakamadali, no? Ang pinakamahirap is yung mga people who are on the same level, no? Bakit? Kasi itong mga people who are on the same level, yan yung mga classmates mo, katrabaho mo, kaibigan mo, mga dati mong kalaro, no, katropa mo, ex mo. Yan. Yan yung pinakamahirap. So bakit, no? Kasi sila yung mga taong kilala ka nila. Hula ulo hanggang paa siguro, no? Alam nila na dati, ano ka, hindi ka magaling sa math, no? Mga ganon. Dati hindi ka absenera ka sa klase, mga ganon. Tapos alam nila yung mga weaknesses mo. Kaya mahirap i-approach yung mga taong on the same level. No? Kasi kilala ka nila. Oh, bakit ka nagganyan? Talaga ba? Malaki na kinita mo dyan. Eh, di ba, nag-work pa rin tayo hanggang ngayon. Yung mga ganon. So, mahirap silang i-approach. Kaya nga mas madaling i-approach yung mga people who are more successful than you. So, mamaya, ituturo ko sa inyo paano nyo sila i-approach. Next, no? Isa sa medyo okay lang naman na i-approach, no? Medyo mas madali kaysa sa on the same level are those people who are weaker than you or below than you. Sila yung mga, ako kagaya ko, for example, yung cleaner namin, no? Or let's say, empleyado mo, no? Siyempre, mas mababa sila sa'yo. O yung mga tao na staff mo, no? Or let's say, yung guard namin dito, yung mga ganon. Bakit mas madali sila i-approach? Kasi, um, tinitingala ka nila, no? Medyo mas mataas yung estado mo kaysa sa kanila. So, kapag in-approach mo sila, mas madali silang mahuhook or maniniwala sa iyo kasi nga mas mataas na yung estado mo. Ngayon, dito ngayon nagkakatalo-talo yan. After ng sorting, no, na-sort mo na sila, no, tatlo na to, the way you approach them will make a break. Ibig sabihin, yung tamang pag-approach sa kanila sa bawat tao na to, diyan mo ngayon malalaman, diyan ngayon magkakatalo-talo, makukuha mo yung resulta na gusto mo. Kasi iba yung pag-approach sa tao na mas mayaman sa'yo, mas successful sa'yo, boss mo. Iba yung approach na on the same level. Iba rin yung approach dun sa mga tao mas mababa sa'yo or weaker than you. Okay? Kasi ang problema sa mga nasa network marketing, mayayabang, ako naaangasan ako sa totoo lang. Eh, ako naman sobrang prank ako, di ba guys? I open to you my weaknesses, how I failed, how I struggled. Sinishare ko lahat yan. No? Hindi ako nagtatago ng mga ano. Kasi I want you to be, gusto ko makita niyo kung gaano ako transparent. Gusto ko makita niyo kung ano yung mga totoong pinagdadaanan ko. Whereas marami sa mga nasa digital marketing online world ngayon. Hindi sa pag-ano, karamihan lalaki yung mga nakikita ko na sobrang angas, di ba? Oh, bro,
Diba? Ito yung mayamang basurero. Ito yung grabe, yaman na nito. Laki na ng kinita nito. Grabe, ako bilyon-bilyon na yung kinita ko. Yung mga ganun tono. So minsan, no, ako personally as babae ako, no, pag narinig ko yung mga lalaki na ganun, nakaka-turn off. As in, nakaka-turn off. Kasi hindi ako madaling mahook sa mga ganun eh. Kasi kung ganun din lang ang labanan, di ba? Ba't pa ako magsisikap ng ganito? Di ba? Actually, marami akong kakilalang billionaires, di ba? Walo na nga eh. Walo na, di ba? So, kung maa-attract ako sa ganun, di sana hindi ko na kailangan gawin to. O isa lang nakikinig sa akin ngayon ng si Rich. Hindi na sana kailangan gawin to. But why do I believe so much with this? Kasi ito yung calling ko. Ito yung passion ko. I would say, ito yung talent ko. And without this, hindi ako. Alam mo yun? Pero sa mundo ng digital marketing ngayon, no, daming tao na ganun yung approach nila, no? Sobrang ang angas talaga, no? Sobrang wow, no? Hindi na nakaka-inspire, no? Nakakabwisit na. Nakaka nakakaano na parang it makes you cringe, 'di ba? Kapag may nakita ka mga ganun tao. So, the people who are talagang truly rich, no, sa totoo lang, no, hindi na nila kailangan ng social media, guys. As in, talagang tagon-tago yung buhay nila. Hindi na nila kailangan magpayabang sa social media kasi as in, ang dami kong sa pito kasi yung close ko, no, na billionaires, no? Si Kubuta, yung may-ari ng Kubuta na traktora, saka yung golf course. Actually, friend ko rin siya ngayon, no? Sa mga social media channels ko, nagpa-follow siya. So, hindi sila showy. Actually, hindi siya nagme-medyas, no? Nakasapatos lang siya most of the time. Tapos pag may mga kasama siyang sa Siem Reap, no, sa Cambodia, may mga kasama siya na mga ka-level niya ng mga multi-billionaires, DJ, no? Meron siyang kaibigan na sobrang sikat na DJ sa Japan. Hindi sila sobrang showy. In fact, kapag magpipicturean na gumaganyan yan, kailangan magpaalam ka muna bago ka magpapapicture sa kanya or bago mo siya picturean, kahit close na kayo. No? Hindi talaga sila showy. And the truth is, no, iba yung approach sa kanila. No, sa mga kakilala mo na more successful than you. Sobrang iba, no? Last time in-approach ko yung kaibigan ko na celebrity sa Cambodia, no? Si Saray Tom at saka kalimutan ko yung pangalan niya. Mahanap niyo siya sa Sansana Top, no? Sansana Top. So, asawa niya is a Hollywood celebrity, no? Pati yung anak nung asawa niya from another woman before her, ano, famous sa Hollywood celebrity sila sa Australia at saka sa States, no? So si Sansana, famous celebrity siya, no? Parang siya yung Tony Gonzaga or Marian Rivera ng Siam Reap, no? So in-approach ko siya sa business ko. And what I'm telling you guys, no, ibang-iba talaga yung approach sa mga taong successful at saka sa mga taong on the same level saka below than you, no? So paano, no? Paano yung pag-approach sa mga taong successful than you? Ganito lang, no? Sobrang simple lang. Number one is hindi mo sila kailangang yabangan. Ang nakikita ko ngayon sa online business, no, sa mga networker, sasabihin nila, oh, ito na yung checking ginita ko. Oy, ito na, grabe, no, kapal ng paldo-paldo. May mga gumaganyan. Guys, yung mga taong totoong mayaman, yung mga old rich, hindi tatawanan ka lang nila pag ginanyan nyo sila. No, minsan, gaganyan lang sila, no? Iismiran ka lang nila, tapos tahimik sila. Hindi ka nila sasabihan ng kahit ano, pero sa totoo lang, medyo maaano yung ano mo, mawiwindang yung maraming nagbabanggit na magkano na kinita nila online for the purpose of marketing. Pero sila yung mga tipong hindi nagsasabi ng ganyan. So, ibang-iba talaga yung approach sa kanila. Kasi kapag in-approach nyo sila na, eto na yung kinita ko, eto yung goal kong kitain, ganito yung kinikita ko every month, you will, baka magulat ka kung gaano kaliit para sa kanila yung mga bagay na yung iba, no, niyayabang nila. So, to approach people who are more successful than you, very simple lang, no? Isa sa mga ginagamit ko is um, giving them the compliment. So, yun yung number one. So, number one, for example, yung boss ko no, na Austrian, wala na siya ngayon, he passed away last COVID, no? Wala ako sa Philippines. Sobrang lungkot ko, hindi man lang ako he is one of my greatest mentor talaga. So, sabi ko sa kanya,
I gave him a compliment. No? Sabi ko, um, Sir Richard, sabi ko, you know what? I really acknowledge the advice that you've given me last time. Sabi ko na, you know, Princess, you should be marketing. Sabi niya, so many things out there in the internet, no, German yun eh, kaya yung salita, Austrian. Sabi niya, are crap. They are shitty. But you see, they're making money, sabi niya. But you, sabi niya, you know your, your craft. Sabi niya, you know your thing. But why you're not marketing as hard as they do? Ganyan sabi niya. So doon ko na-realize na talagang hindi ko napapagana yung 20% ko, no? To get the 80% rule. So, perfectionist nga eh, di ba? So, ang nangyari, no, nagbigay ako ng compliment kay Richard. Sabi ko, si Richard Q kasi after I've been trying noong 2017 na nagla-live ako, nag-Facebook live ako, nag-YouTube ako ng konti, nag-Facebook ako, nag-ads ako kahit hindi ako marunong, no? Naban ako, I failed. I made a lot of mistakes, no? Marami akong pagkukulang. Pero, I learned. At least I jumped already while the iron is hot. Medyo nag-sowing the axe ako, konting learning, pero implement agad. Konting learning, implement agad. Kasi nga, sabi niya, no, you have to market. Kasi without marketing, walang makakaalam ng offer mo. So, binigyan ko siya ng compliment ko. And then, you know what? He was so happy. Ang ginawa ni Sir Richard, in-invite niya ako. Sabi niya, you know what? Come over here in my office. Sabi niya, I'm so sad right now. And my daughter, she fucked with me. Sabi niya, she took a lot of money. Ang dami niya kasing broken feelings dun sa mga anak niya na kuha lang ng kuha ng pera pero hindi naman nag-grow. Diba? Sabi niya. And then let's talk. Sabi niya. Tapos sabi ko, okay. So dinala niya ako sa Munchin. Isa yun sa mga restaurant na favorite niya, no? Mahilig siya sa draft beer, ganyan. Tapos may sports car siya. Dami niya sports car, no? So dinala niya yung Jaguar niya na kulay green. Top down yan, guys. Tapos umupo ako dun. Tapos nakita ko si Richard, umiyak-iyak siya, no? Sobrang depressed niya dun sa anak. Tapos, ang dami niyang mga advice for entrepreneurs na shinare niya sa akin ng mga time na yun. So, ang alam niyo nangyari, guys, habang kinomplement ko siya dun sa mga naging advice niya sa akin, saka ako ngayon, kailangan humble ka, kailangan mababa ka. Kasi mas successful siya sa iyo eh. Wala naman ng sasakyan nun, no. 20 years old lang ako, staff niya lang ako. I was just earning 350 pesos from him that time. No, pero mahilig na ako sa mga sideline. Noong mga time na yun, nagma-market na ako ng Mary Kay, mga ganyan. Tapos mga scuba diving gears, nagbebenta ako. So ang nangyari, no, nakinig siya sa akin. So sabi niya, what are you offering? Sabi niya, what are you selling this time? Sabi ko, I'm into fertilizer business. Kasi back then, ang pinopromote ko, fertilizer. Kakabili niya lang ng lupa sa Bohol. No? Mahigit 2 hectares ng lupa. Tapos, ang dami niyang kakilalang farmers. So, bigla nga yung nag-match. No? So, from asking an advice and then making that person feel appreciated for that advice na binigay niya sa'yo, into, alam mo yon, humihingi ka ng advice, kino-compliment mo siya, and then bibigyan ka niya ng payo. Tapos at the same time, no, magiging curious siya ngayon sa kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung offer mo. So ngayon, naging curious siya dun sa offer ko na fertilizer hanggang sa dumating sa point na muntik na siya na-close deal ko siya for 2 million na fertilizer. Pero alam niyo guys, hindi ko ginawa yon, no? Even though na-close na yung deal sa 2 million na fertilizers. Ang ginawa ko, hinold ko yung transaction na yon kasi ayokong matambakan sila ng fertilizer just because gusto kong kumita. Doon kami nag-away ng upline ko, actually, no? So, mahabang storya. Pero ang ginawa ko, no, in-offer ko lang kay Sir Richard yung 150K na package na fertilizer. And with that, hindi nasira yung relationship namin, no? Sabi ko sa kanya, papatunayan ko muna sa'yo na mapapaubos natin yung 150K. Pag na-test na natin yung market, okay sa mga farmers yung fertilizer, saka tayo tatalon sa 2M na fertilizer. But that's how, alam mo yun, dun nangyari na na-close yung deal mo, no? With the fertilizer story. So ngayon, no, yun yung way para ma-approach mo yung mga tao na more successful than you, no? Kailangan maging humble ka. Hindi pwedeng yabang, no? Hindi pwedeng ang angas mo, grabe. Tapos masyasyak ka, ay, grabe, bilyon-bilyon pala pera nito. Tapos yun, iyayabang ko sa cheque ko.
tas dolyar pa. Paano mo mahabol yun, di ba? Tapos, isa sa'yo, ang liit lang pala nung kinikita mo sa mga commission ko, maliliit lang pala. So, hindi natin sila pwedeng yabangan, di ba? So, ngayon, no, the same thing with on the same level, no? Paano mo ngayon i-approach yung mga tao na on the same level? Again, iba rin yung approach dyan, no? Iba yung approach sa tao na mas successful sa'yo, iba yung approach sa tao na mas papantay mo lang, no? Kasi itong mga tao na to, ito yung pinakamahirap talaga na i-convince or explainan, no? Mga kukote niyan eh, ibang-iba, no? Woo! Gaganyanin ka lang yan, no? Eh, dati nga, di ba? Sabi mo, mayaman ka, yung mga ganun. Iba yung ano nila, mentality nila. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, the way you approach it will make it or break it. The way, I mean them, will make it or break it. So, kailangan, alam mo yung difference, no? So, paano? No, yun yung tanong. Wait lang, inom lang ako. Are you waiting for your driver, babe, or you're driving to the office? Checking the weather to see when it's. Mm, it doesn't look like it's gonna rain. It doesn't, but it says it's gonna be the same. Yeah. Okay. So, um, how you're going to approach the? I don't think you need it, babe. Okay. Okay. Bye-bye. Bye. See you later. We have an audience. Okay, on the same level. So guys, on the same level, yes, mga kaibigan ko, no, princess, may foreigner yung asawa. Mga ganun, di ba? Ano yan eh, mga ganito. So alam nyo guys, it's really hard to prove yourself to other people. Lalo na yung mga kaibigan mo, mga taong kakilala mo, no? Hindi nila, madali silang mag-judge sa'yo, no? Hindi nila alam kung gaano karaming inaaral ko, pinupuyat ko, tinatrabaho ko, kakadaldal dito. Pwede naman nagpapaparlor lang ako ngayon eh, papas pa, di ba? Pwede naman yun. Pwede naman sumama na lang ako sa kanya, mag-dinner kami, mag-gala-gala. Bakit kailangan ko pang gawin to? Right? Why? Because I want to prove something to myself and to the world. No, meron akong gustong patunayan. Ito yung calling ko, ito yung passion ko, kailangan gawin ko to. But the sad truth, people who are on the same level like you, no, sobrang hindi maniniwala sa iyo yan. No, sobrang wala talaga, as in, iba, no, yung mentality nila. Kaya sila yung pinakamahirap na kumbinsihin. Kaya ngayon, no, paano sila i-approach? Ganito. This is what I call the neutral approach. Okay? The neutral approach is like this. Ganito. Sobrang kalma lang, sobrang kung paano mo siya kausapin, no? Kasi ang dami ngayon eh. Sobrang nasa network marketing, nasa affiliate marketing, o kaya biglang naging coach, di ba? Ang approach mo sa kanya, parang piniplease mo siya. No? Parang masyado mo siyang binibaby, pinakapi-kapi mo pa, pinakain mo pa, tapos alam mo yun, nilibre mo pa. Parang bibigay mo yung langit at lupa, mag-sign up lang siya. O kaya, bumili lang siya ng course mo, etc. Yun ang mali. Guys, yun ang sobrang mali. Kaya yung mga tao na yan, aabusuhin ka niyan, no? Ang baba na ng tingin nila sa'yo, hindi sila naniniwala sa'yo, aabusuhin ka pa. As in ako prangkahang salita. Ang dami kong mga kaibigan, no, na ganyan. Ang tingin nila sa, oh, si Princess, may foreigner yan, uy, uuwi yan, may dolyar yan, mga ganyan ang tingin nila. Kaya pagkakain kami, guys, no, wala sa mga kaibigan ko yung dumudukot. Sa totoo lang, laging ako. No? So, anong nangyayari? Halimbawa, may bago akong business opportunity or ano, gusto ko silang i-approach, no? Nasa ganyan din silang industry, no? Or alam na naman nila coach ako. Pero, hindi sila nagsa-sign up. Parang, ang taas ng kilay nila sa akin, no? Hindi sila nag-enroll. Actually, guys, lahat ng mga students ko, karamihan cold audience. No? Hindi, kagaya niyan, sila Rich, di ba? Yung mga tao nakakilala mo, no? Tapos ano, masyado silang, kung hindi sila nai-intimidate, or naaano sa'yo, tawag dito na bibisit sa'yo na bakit mas okay ka, alam nila yung weakness mo, parang ganun, no? So, ang nangyayari dyan, guys, no? Ibang-iba talaga yung approach sa kanila, no? Kaya ang ikaw, kagaya nun, sabi ko, pag maglilibre, sabi ko, ako, I only keep friends na hanggang 2 times lang. Hindi na ako papayag. Yung one time,
bibigyan ko pa ng one shot. Pero pagka sa second shot na yon, inabuso niya pa rin ako. Ako pa rin ang nagbayad ng dinner namin. Hindi na siya makaka-third shot sa akin. Okay? Kasi, kagaya ko, di ba, may mga kaibigan ako, may mga kaya talaga, no? Parang insulto sa kanila kapag ka nagbayad ka. For now. For now. Pero, inaano ka lang yan. Kasi sobrang, yung iba talaga may kaya, no? Sobrang mga privilege sila. So, ako alam ko yan eh. Alam ko yung laro, no? Sa pag mga kaibigan mo. Saka yung mga medyo mga ganyan nga, medyo may mga elite ka na kaibigan. So, sa una, sila yung magbabayad, pero tinetest ka nila doon. No? Tinetest nila kung belong ka sa circle nila o hindi. So after nun, no, after na sila yung nagbayad, titignan nila kung the next time nakakain kayo together, mag-share ka or magko-contribute ka or ikaw naman yung sasagot sa lunch. Ganon, no? But sad to say, sa Philippines, no, hindi naman sa inaano ko, ito lang naman ay ibilang sa mga kaibigan ko na tinanggal ko na sa buhay ko, no? First time, no? Ako nagbayad. Lahat, no? So, business opportunity, ganyan, no? Networking, events, ako lahat nagbayad. Second meeting, I was expecting na kahit papano naman may payback. Aba, hindi. Anong nangyari, no? Biglang pagbayaran na, dudukot ng cellphone, may kausap sa telephone. Sabi ko, etong taong to, ang yabang-yabang nito, pag nagpo-post sa social media, tapos, pinopost niya yung mga cheque niya, yung mga kung ano-ano niya. Pero pag mag-share, kaunting bill, no? Hindi pa nga to dollars, hindi pa nga to ibang bansa. Kung hindi sa pag-ano, peso pa lang to, nasa Philippines pa lang tayo. Eh baka mamaya, lalo na dito sa Africa, grabe, naturingan ng Africa, sobrang mas mataas yung ano dito, guys. Sobrang ang taas ng kailangan mong i-ano for sense of security, no? For sense of, kasi dito ang binabayar, ang mahal dito yung mga tao eh. No, maraming mag-charge sa'yo dito ng ganyan. No? Pag may sasakyan ka rito, ang daming pulis yung mangungurap sa'yo. Sa totoo lang, sa immigration, hindi sa pag-ano, grabe. Last time, pagpasok ko, $1,000. Nagkamali lang ng date ng pasok. Date lang ah. Ganon katindi. Pero sabi ko, wala pa nga sa ibang bansa yung ano mo, yung ano mo, hindi ka na marunong mag-give back. Hindi ka na marunong, hindi ka na marunong magbigay. How much more pa kaya if you are with people, no, internationally who are actually watching you if you deserve to be one of their circle of friends, di ba? So, ito guys pagdating sa mga on the same level na mga ano natin, na mga friendship natin, no? Lalo na pag i-approach nyo sila sa business, huwag niyong ibibigay lahat-lahat. Okay? Be careful with your resources, your money, your emotions, your energy, your effort. Huwag. No? And I'm telling you, the approach to them, since sila yung pinakamahirap i-convince, actually, mako-convince lang yan, sasali lang yan sa'yo. Pag nakita na nila sobrang take off ka, maniwala ka sa akin. No? Warm audiences mo. That is why ads, no? Facebook ads, sobrang lupit, no? Naniniwala ako na talaga kasi ako lahat ng audiences ko, cold audiences talaga eh. Sobra. Sobrang cold audiences. Bibihira yung warm. Yung mga naging warm audiences ko, galing sa cold, naging warm, sila lang yung mga nagiging beta group ko all the time. Most of the time sa mga courses ko. Kaya, when you approach your on the same level of, tawag dito, no, affiliate, no, mga at sa opportunity nyo, etc. No? Sa negosyo nyo, no? Actually, mga businessman, akala nyo hindi nagne-network yan, kahit mga billionaires, no? Kahit si Kubota. Grabe, network na network yan. Walang ginawa yan kundi mag-network. One day, nagbebenta ng helicopter, affiliate siya ng pagbebenta ng mga GT, no? Ang mga GT ngayon, nagkakahalaga ng 20M sa dollars, no? Nagbebenta siya ng helicopter sa mga Russians. Tapos one time, kasama ko siya, isang buong building na benta niya, no? Sa Siem Reap. Tapos binigyan siya ng mga Russian na boss niya ng isang libreng sasakyan, no? Na, ano ba yun? Kulay itim. Nakalimutan ko yung brand. Pero ganun, network sila ng network on the same level nila, no? Yung iba on the same level nila, yung iba boss nila mismo. Kasi siya, may ka-partner siya, si Yama, Japanese din, no? Boss niya mismo, yung tinatawag namin Big Daddy, no? Yun yung may-ari ng hotel na last time na benta namin sa mga Koreans. Siya,
ina-approach niya yun ng ina-approach. Mas mayaman sa kanya yun, mas high standard yun sa kanya. Pero network siya ng network ng network. Gaano pa kaya tayo? 'Di ba? Gaano pa kaya tayo na nagsisimula pa lang tayo? Walang-wala pa tayo ngayon. No? So when you approach your on the same level people, you have to be neutral. Actually, the less you say, the better. No? The less you say, the better. Kasi one time nakita ko siya nung ina-approach niya yung mga kasamahan niya ng mga Russians, no? Kaibigan niya DJ na Japanese na sikat sa Japan, no? Nagpa-throw siya ng party, nasa beach kami. Kanta, sayaw-sayaw kami dun sa beach. Tapos, grabe, iba yung galawan ng mga may kaya talaga, no? Pag mga ganun, may mga yate sila, may mga helicopter sila, no? May mga, ang gaganda naman sasakyan nila. Tapos, alam mo, pag ina-approach niya, bebentahan niya ng helicopter yung kaibigan niya DJ. Syempre, malaking investment. Mura lang, actually, compare sa mga GTs, no? Mura lang yung mga helicopter. Hindi naman papalo ng 1M yun sa dollars, no? So, yung approach niya is ibang-iba. Umupo lang siya. Sabi niya, you know, princess, sabi niya, I'm planning to sell the hotel, no, to some Korean guys. And also, I'm planning to sell a helicopter to my DJ friend. Sabi niya, oh, really? Sabi ko, I want to learn how you do it. Sabi ko, ha, really? Sabi niya, okay, you go to the party tonight. Sabi niya, we will throw a party by the beach, no? So, 25 years old ako nito eh. 2000, mga 2000, siguro mga 15, 14 nangyari to. Nakatira ako sa Phnom Penh, no, sa Cambodia, binayaran niya yung ticket ko, saka yung hotel ko, papunta ng Siem Reap. So, isa rin siya sa mga naging advisor ko. But at the same time, nagbibigay rin ako ng training and advice sa kanya. In fact, ako yung nag-train dun sa buong mga staff niya, doon sa hotel na yun, bago na benta yun. Okay, tapos sinamahan ako ng partner ko kasi tuwan-tuwa siya, no? Mga circle of friends ko, mga celebrity, no? Mga ano talaga, mga elite doon sa Cambodia. Kahit nabaguhan pa lang ako sa Cambodia ng mga time na yun. Tapos alam niyo kung paano niya in-approach yung on the same level friend niya na DJ? Umupo lang siya dun sa sa bar. Umupo lang siya sa bar. Tapos sabi niya, as tinitignan ko siya, no, kasama ko yung mga backpacker na mga walang trabaho na mga foreigner. Nagbibigay sila ng drinks, tapos binabayaran yun per night. No, tapos umupo ako doon para akong langaw na nandun sa wall. Nakikinig ako kung paano niya ina-approach yung on the same level market niya. So sabi niya, siya yung tanong ng tanong. Wala siyang guys na sinasabi tungkol sa helicopter niya. Kumbaga, number one, ang nakita kong tip sa kanya is tanong siya ng tanong kung kumusta na yung kaibigan niya, ano na yung galawan niya ngayon, paano siya nagdi-DJ, paano siya nagta-travel from one place to another, pag may mga ano siya, may mga gig siya, 'di ba? Eh siyempre sikat siya. So kailangan hassle talaga kung maubos na yung oras niya sa pagpapapicture, 'di ba, sa pag-autograph. So tinatanong niya 'yon. Sabi ko, ang galing ni Kubota, grabe. Tapos kakatanong niya, hihinto siya. Pag yung kausap niya, salita ng salita, sobrang proud sa pagiging DJ, tas medyo senglot na, lasing na. Si Kubota, nakaganyan lang. Nakaganyan lang siya. Tapos nakikinig lang siya, no? Naka-stop siya. Tapos maya-maya tatanong na naman siya. Okay, tatanong na naman siya. Wala siyang sinasabi. So ito nga yung kaibigan niya, curious na. Sobrang curious na kung anong meron. 'Di ba? So number one, you keep on asking the question. Number two, tahimik ka lang. No, kailangan cool ka lang, no? Hindi ka tawag dito, parang neutral lang yung approach mo. Makikinig ka sa mga sinasabi niya kapag sumasagot siya kasi nire-retain mo yun sa memory bank mo. Kasi mamaya, doon mo siya i-close. Kung ano yung mga binato niya na sagot sa'yo sa tanong mo, doon mo siya mako-close. Tapos, number three is sobrang kalma niya lang, no? Nalalaman niya na agad kung kailangan ng kaibigan niya ng helicopter o hindi, no? So ako personally, alam ko na agad, halimbawa pag ginawa mo tong approach na to sa on the same level mo, alam mo na agad kung yung tao is interested ba, bibili ba siya o hindi. Doon pa lang, makakwalify mo na siya. Kasi yung soul system, no, successful than you, on the same level, weaker than you, segregating ang tawag dyan. No? Sinesegregate mo sila. Okay? Tapos, pagdating ng round 2, no, kina-qualify mo na sila. Pag in-approach mo sila, kina-qualify mo na kung yes ba sila or no. Ganun lang kabilis, 'di ba? So, ang nakita ko kay Kubuta,
tingin ko, yung kaibigan niya, wala masyadong pera para bumili ng helicopter. Yes, he's rich. Yes, he's famous. Sobrang daming followers sa social media. But walang pera. Yun ang problema, guys. Ang dami maaangas, ang dami mayayabang sa social media, pero sa totoo lang, walang datong. No? Si Kubuta, grabe, walang Facebook, ano yan, walang post. Walang post. Ang pinopost niyan, yung ano niya, yung casino niya, no? May bago siyang casino sa Siam Reef, no? Tapos merong swimming pool sa taas. Actually, ilang beses lang ini-invite daw. Wala lang akong time mag-ikot-ikot ngayon sa Asia kasi layo ko na sa Africa. Ako nashock nga siya sa akin. Sabi niya, last time you're in Fiji Islands, now you're in Africa. Sabi niya sa akin, what a life, mga ganyan yan. Sobrang humble nun. Sobrang humble talaga ng mga tao. The more na successful, talagang the more na mas humble sila. Tatanungin ko yan kung mag-ano yung mga racket nila. Konti lang yung information na ibibigay niyan sa'yo. Kasi sobrang sensitive nila minsan mag-share ng mga ideas, lalo na kapag may mga bago silang plano. Pero pag nag-take off na yung plano na yun, naging success yun, saka lang sila magbibigay ng tips, saka ng advice sa'yo sa mga bagay na gano'n. So, yun yung on the same level, no? Kalma lang, neutral ka lang, ikaw lang yung tanong ng tanong, tapos lahat ng sagot nila, retain mo sa memory bank mo. Tapos, ang gagawin mo, i-ricochet mo sa kanila yung sagot na yon para doon mo sila maklose. And then doon mo malalaman kung gusto nila, kailangan ba nila o hindi yung offer mo. Yes or no lang ang sagot, tapos na, cut na, bye-bye. Okay, next. Ganun lang kasimple. Now, weaker than you. Paano mo i-approach yung mga taong weaker than you? For example, ako, meron kaming cleaner dito, no? Tinanong ko siya one time. Sabi niya, paano siya umuwi ng bahay? Imagine guys, sa sobrang hirap ng buhay dito sa Africa, no? Kumikita lang sila ng $100 a month. Grabe. So, yung cleaner namin, tinanong ko siya paano siya umuwi. Sabi niya, kailangan niya raw maglakad ng 2.5 hours one way para makauwi ng village nila. Kasi hindi niya raw afford yung 20 kwacha para pamasahe per way. So, ang kwacha, 28 kwacha dito is $1 or 58 pesos. So, ibig sabihin, sa halagang 50 pesos na lang, sabihin natin, wala siyang ganun. So, kailangan niya magtiyaga ng 2.5 hours para lang makauwi ng bahay nila. Ganun kahirap yung buhay nila. And ang nangyayari ngayon, last time, nag-pest control kami dito sa bahay. No? Ang dami kong mga gamit na dinala from Fiji Islands saka sa Philippines, papunta dito. Shinif namin yan, no, by plane. Ang nangyari, may mga ipis na lumabas. No? So ngayon, hindi ko alam ba't nagka-ipis kasi na-stuck na siguro yun na matagal. Nag-pest control kami. So siya yung naglinis na sobrang linis, linis, linis. Eh, ang baho nung liquid. Yung, hindi yung spray lang yung liquid talaga. So naawa naman ako sa kanya. No? So, ayun, paminsan-minsan, no, tinitreat ko siya. So, sobrang saya niya. Sobrang saya niya kapag nandito ako. Kasi pag wala ako dito, nasa labas ako tapos maglilinis siya. Parang napansin ko na parang malungkot siya. So, sabi ko sa kanya, iba yung approach, no? Kasi hindi sa sinasabing lower than you, but yung estado kasi, no? Pag may mga tao na mas lower than you, for example, estudyante ko, no? Let's say, mga tao na staff mo, empleyado mo, VA mo, iba yung approach sa kanila. Pagkakausapin mo sila, nakamaling approach yung ililibre mo sila no to the maximum level na porket lang nasa business opportunity ka, parang sasambahin mo na sila, parang sobrang buhos na yung pera, lilibre mo ng Starbucks, ng pagkain, etc. Ganyan. Hindi, no? The way to approach people who are weaker than you, ito makinig kayo mabuti iba-iba talaga yung approach. So, natutunan na ninyo yung sa people who are higher than you, and then people who are middle on the same level, and then people who are lower than you. So, people who are lower than you, dapat ikaw ang boss. Okay? Medyo dito ka maangas, no? Only to them. Okay? So, paano, for example, no? Halimbawa, ikaw yung CEO, tapos ang dami mong staff, ang dami mong empleyado. Eh, gusto mo silang bigyan ng business opportunity sa bagong network mo, kaya sa affiliate marketing mo, sa business mo, sa coaching lessons mo. Alam naman sabihin mo na ikaw yung boss. Sasabihin mo na, uy, please, punta naman kayo, attend naman kayo sa Zoom meeting namin para di ba ang pangit tignan, ang pangit pakinggan kapag boss mo, tapos sobrang biglang naging humble para lang ma-recruit ka. Di ba? Para lang, para lang sumama, tapos nilibre-libre ka pa. Ang pangit tignan ng sagwa. Kaya nga dapat, no, iba-iba yung approach. Because you have the authority, no? Because you have the what I call the
the power, the knowledge, the skills, no? The money, and the status. Hindi pwedeng ikaw yung magbabaw. No? Hindi pwedeng ikaw yung sobrang to the maximum effort ng approach sa kanila. No. So, paano yung tono nun? Paano yung banan? So, if I were the CEO of the company, tas ang dami kong empleyado na gusto kong presenta ng business opportunity, medyo authoritative ka, no? So, ang gagawin mo is, okay guys, no? Today, available lang ako ng, let's say, as tiyempo mo rin na time available din sila. Available din ako ng mga 8:00, no? Ng gabi. Alright? So, this thing na ipapakita ko sa inyo is something na hindi nyo dapat kaligtaan. O, di ba? Parang sobrang utok yan. And I think it will change your life, the way it changed my life. Kung yung iba sa inyo, seryoso talagang baguhin yung buhay nila, wag na wag kayong absent, no? 8:00 ng gabi tonight, kita-kita tayo sa Zoom meeting. Aasahan ko kayo, hindi pwedeng umabsent. Ganon, no? Maangas, pero may command, no? With a care, no? With care. Kasi kapag hindi ganun yung dating, no? Sasabihin ng mga ano mo, staff mo sa'yo, no? Let's say sila, sabihin na, uy, grabe naman to si Princess, porkit lang nasa network marketing o affiliate marketing, nasa business industry, biglang nag-iba yung timpla. Masyado na akong binibaby ngayon, nililibre pa ako sa lahat gagawin para ma-recruit lang ako. Yan, ganyan ang mga utak ng mga yan. Kaya, bawal maging ganon. Okay ba? So, there you go. Ang dami ninyong natutunan sa mga back story ko, no? Sa mga na-experience ko sa buhay. That's a big mistake, no? Kapag hindi ninyo sinegregate through soul system, yung mga, ano nyo, yung mga tawag dito, yung mga kakilala ninyo, no, more successful than you, on the same level, bigger than you. Tapos, iba yung approach nyo. Tandaan nyo, sa tatlong category na yun, iba-iba ang approach dyan. Sobrang iba-iba talaga. No? So, ito, nangihingi ka ng advice. Dito, kalma lang, neutral lang. Dito, authoritative ka. No? So, there you go. I hope marami kayong natutunan. Recorded ito. Thank you, Rich, ano, for attending, bro. Salamat, no? Thank you talaga sa lahat ng effort mo. Naghahabol ako sa bot cake eh, no? And ano ka na lang, ayoko rin maistorbo ka. Balikan ko na lang yung mga links na sinend mo sa nakaraan, pero kung may mga isasend ka pa sa akin sa Messenger, then good, no? Abangan ko na lang, bro. Gusto ko sana kahit papaano may kahit mga ilang sequence lang para medyo maluto, no, kay LP. Pero i-ano natin kasi alam ko busy ka rin eh. Very soon, siguro by next week, magpaparan na ako ng ads sa'yo. Pero magraran din ako ng sarili ko. Okay? So thank you so much sa pag-attend. Salamat sa pagtsatsaga mo. Recorded to and I will send the lesson mamaya sa iba para makuha din nila yung topic. Thank you, bro. Bye-bye. Thank you so much everyone for listening.